ni Idol Sas ay talagang lumalalim. Idinimanda yata ni Idol ni Cielo Magno si Idol Sas. Obsessed ata sa akin itong si Sas Rogando Sasot. Hindi ka naman pwedeng naglilihi dahil wala ka namang matres. Okay lang yun, di ba ikaw, Cielo, may matres ka? Hindi pa kayo nagkakadevelopan ng dalawang to? Hindi, tanong lang. Kasi matindi na ang bangayan nila dito sa social media eh. Pareho silang matatalino, palagay ko. Kaya lang si Cielo, ang pinaandar niya ang kanyang talino sa pagiging Alright, Reaction TV page nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction ha. Mantakin po ninyo, tinawag ang ating Pangulo na si BBM na para daw siya na ay si Zelensky. Inialintulad po ng isang geopolitical expert na si Bobong Marcos ay siya ay si Zelensky. Nakakatakot po yan. Pero bago po natin ituloy ang ating napakaganda reaction video ngayon, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Ayan po mga ka-reaction, ang ating silver play button na nakasulat, Reaction TV, PH, thank you, President Mayor Duterte. Nangangarap po tayong maiabot sa kanya yan ng personal. Naniniwala po ako bago po ang eleksyon ay mapapasakamay po ng ating Pangulong Duterte yan. Kaya naman kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe ka na para yung pinapangarap nating gold play button ay may sakatuparan din natin. At ipapasulat din po doon ang ating Pangulong Duterte. Kaya mga ka-reaction, subscribe, like, and share. Share ang ating video. Share ang ating video. Ayan po mga ka-reaction. Huwag po niyong kalimutang i-share. Ito po mga ka-reaction, pakinggan na po natin ang sinabi po ng ating geopolitical expert na si Professor Mario Ferdinand Ayano Passion. Natulad tayo sa mga hindi naman po sa sa mga backward African countries na walang effective justice system. So yan na po ang tingin sa buong mundo ngayon na walang effective justice system ang Pilipinas. At ang Pilipinas ay talagang tuta ng Western countries at nagpapagamit sa Western countries na nasa kategory na tayo ngayon ng Ukraine at ang ating Pangulo ay nasa kategory na ni Zelensky. Po, isang linggo nga pong hindi magpapadala ng pera ang ating ang ilang pong OFW mula Marso 28 hanggang April 4 bilang pagpapakita na po ng kanilang simpatya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho ba ang inyong masasabi dito? Well, kayo po ba ay sang-ayon at payag kung isa kang OFW na huwag magpapadala ng isang linggo? Gagawin mo pang 2 linggo, 3 linggo? Kaya? O kayo pong bahala ha? Alright, tuloy po natin. If it will push through, malaking epekto 'yan sa mga namumuno ngayon dahil alam naman natin na kaya lamang nagsusurvive ang ating ekonomiya ay dahil sa OFW remittances kasi wala namang na-manufacture ang Pilipinas at wala rin tayong na-produce. Nag-i-import tayo lahat, bigas, kahit nga pakong bakya, siping-simple, pakong bakya ini-import pa natin. So sa pag-import po, ang ginagamit ay US dollars. Hindi naman tatanggapin ang Philippine peso or any other currency sa importation. So kung hindi po magre-remit ng US dollars ang ating OFWs, maapektuhan po ang ating importation at mahihirapan ang mga namumuno ngayon dahil umaasa lang po talaga. The Philippine economy is just kept afloat through OFW remittances at dahil malaki po ang ating utang denominated in US dollars ay maapektuhan din po ang pagbabayad ng ating utang if a significant portion of our OFWs
will stop remitting US dollars into the Philippines. Opo, isang hiling lang naman ang panawagan ng mga OFW, particular na po dyan po sa Europa, na ibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Yan ho ba ay mahirap nang gawin ngayon ng pamahalaan? Medyo, to tell you frankly, no, kasi ayaw kong hindi sabihin yung totoo para maging handa ang lahat, ano. Medyo mahirap pong maibalik sa ating bansa ang sinuman na Pilipino na nalagay sa detention sa ICC. Dahil ang ICC po ay kung i-review ninyo ang history ng ICC, pagka perceived enemy of the Western countries, the West, no, ay talaga pong hindi na naibabalik sa bansang kanilang pinanggalingan at kadalasan sila po ay nakukonvict, no. Kaya ang tawag ng marami sa ICC, no, lalo na sa Global South at sa Third World, lalo na ang mga BRICS countries, ay ang tawag nila sa ICC ay kangaroo court, no, dahil ang mga kinoconvict lamang diyan ay yung mga kaaway ng Western countries, pero yung mga kakampi ng Western countries na talagang nag-genocide, no, katulad sa Yugoslavia, sa former Yugoslavia, yung mga nag-conduct ng genocide diyan, lalo na sa Kosovo, sa Bosnia-Herzegovina, sa Croatia, pinawalang sala po. Pero yung mga Yugoslavians na ang ethnic description ay mga Serbians, ay convicted po sila lahat at hindi na sila nakalabas sa ICC. Kaya ang tawag po dyan ng marami sa Global South at saka sa Third World, particularly sa BRICS countries, ay ang tawag na sa ICC ay talagang kangaroo court po yan. Yan ang tawag dyan. Paano po yan mga kareaksyon halimbawang makonvict ang Pangulong Duterte? Ano po ang gagawin natin, di ba? Paano po mga kareaksyon kung hindi na makakalabas yan ng Pangulong Duterte? Ano pong mangyayari sa Pilipinas? Ang ganda namang legasiya ang iniwanan o nagawa po ni Marcos Jr. sa history ng Pilipinas na kung saan ay pinatapo niya ang isang Pilipino para mahatulan dyan sa dahi. Nag-iisip nga ang karamihan na baka mga komunista ang may kagagawa nito. Di ba yung mga lahi ng mga makabayad black na kinontrol si BBM? Yan ay katanungan lamang at spekulasyon. Pero ano po kaya ang mangyayari sa atin? Ano ang mga kaganapan, susunod na kaganapan kung mako-convict si President Rodrigo Roa Duterte at makukulong siya dyan sa Dahay, dyan sa Netherlands? Di po ba mga kareaksyon? Siyempre mga ano yan mga racist yan mga inayupak na yan mga ano yan. Kaya dito mga kareaksyon, kailangan gumawa ng paraan ng administrasyong ito para maibalik sa Pilipinas si former President Rodrigo Roa Duterte habang buhay pa. Dahil, naku po, kapag yan ay umuwi na isang bangkay na. Naku, hindi ko po alam hindi po ako nag-speculate kung anong mangyayari. O baka hindi na aabot ng ano yan, talagang, di po ba mga kareaksyon? Ang pinakamasakit dyan, inahalin tulad na tayo sa Ukraine. Bakit kaya? Nakakatakot naman yun kung magiging katulad tayo ng Ukraine. Sana naman hindi mangyayari yun. Pero base po dito kay Professor Mario, ay parang sunod-sunuran tayo ng mga gano'n. Tuta ba? Tuta. Jump. Oh. Tumatalo naman tayo. Whoop. Open your mouth. Opo. Hindi natin mapipigilan yung paglabas ng ating mga Duterte supporters o ng mga kababayan natin, hindi lamang po sa abroad, kundi maging dito sa Pilipinas. Dahil nga po sa pagkakaaresto nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Sa tingin ho ninyo, ito'y sapat na para may gawin pong paraan ang gobyernong ito para po sa panawagan ng maraming tao? Ang magagawa lang ng gobyernong ito at most dahil na-transfer na lang yung jurisdiction of the corpus, hindi na pwede yung habeas corpus dito sa Pilipinas, through the Department of Foreign Affairs ay kung magbabago ang isip ng liderato ng ating gobyerno, mag-submit ng formal request para maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Yan lang ang magagawa. Pero dahil nga tinatawag ng marami sa Global South, sa Third World, particularly sa BRICS countries, na kangaroo court yung ICC na yan, baka hindi po pagbigyan ang request ng ating gobyerno. Kasi in the first place po, dapat ako naniniwala na hindi dapat nililitis ang isang Pilipino sa ibayong dagat. No, hindi po ako pro Duterte, hindi po ako pro Marcos, pero nung nilitis si Pangulong Marcos sa abroad at pati si First Lady Imelda Marcos at iba pang mga Marcoses, ay tinutulan ko po yan. Nagkaroon po ako ng maraming public pronouncements, panahon pa ni Cory, panahon ni Ramos, na yung mga crimes allegedly committed inside the Philippines must be tried inside the Philippines, whether the accused is a Filipino, especially if the accused is Filipino, or if the accused is a foreigner. Kasi yan po ang basic norm sa buong mundo. Kung saan naganap ang krimen, doon dapat nililitis ang kaso. Yung alleged crime, kung saan naganap, kung saan bansa naganap, doon dapat nililitis yung kaso. Lalo na po kung ang justice system ng isang bansa katulad ng Pilipinas ay well-developed naman po, no, at functioning, no, at wala namang martial law, wala namang revolutionary government. Nasa normal situation tayo. The courts are open. The prosecution, the Department of Justice, prosecutors' offices are open. So, ano po ang dahilan? Bakit ang isang Pilipino na dati pa naman Pangulo ay isinuko sa isang foreign court na merong reputation sa Global South, sa Third World at sa BRICS countries na isang kangaroo court? So, bakit po ganyan? Marami pong nagtatanong na kahit hindi po, sabihin na natin, hindi talaga pro Duterte, nasaktan po ang maraming Pilipino. Dahil Pilipino po yan eh. At dati po nating Pangulo yan eh. Kung yan po nagagawa sa isang dating Pangulo, illegal rendition na some say is tantamount to outright kidnapping, paano pa po yung ordinary Filipino? Kahit ano pa po ang akusasyon, dapat po sa Pilipinas nililitis yan. Kasi kahit sabihin mo crimes against humanity, wala naman po tayo nababalitaan na pinatay na foreigner. Ang allegations lang po, panay Pilipino ang mga pinatay at panay sa Pilipinas nang nangyari ang patayan. So bakit lilitisin sa ibang bansa? Para bang wala tayong soberenya? Para bang tuta tayo ng mga western countries na kahit anong gusto ng western countries ibibigay natin? Yung natural resources natin napupunta na sa kanila Pati ba naman yung ating mga tao mapupunta pa rin sa kanila. Medyo sumusobra na po, Sumusobra na yung pagpapatuta sa western countries, Wala na pong nationalism, wala nang sense of sovereignty, wala nang sense of independence. Tama. Naging puppet state na lang tayo, naging banana republic na lang tayo
na ang tingin sa abroad bulok ang ating judicial system, bulok ang ating prosecution system, na maaaring totoo naman po na bulok yung ating prosecution system kasi ang pamilya namin mismo nakaranas na yung child abuse case hindi pinansin ng ating prosecutor, samantalang pag child abuse dapat complete support ang ating prosecutor. So maring totoo na bulok ang ating prosecution system, pero yung ating judgment system, yung third part of our executive department, yung judiciary, hindi naman po yata bulok yan, ano? Magaganda naman yung mga decisions niyan. So bakit natin isusuko sa ibang bansa ang isang Filipino citizen na para bang walang justice system sa Pilipinas, at lumalabas nga na walang justice system, no? Parang yun nangyari sa matandang Marcos Sr. na kinidnap ng Amerika, dinala sa Amerika, nilitis, hindi pinauwi, at sa kasamaang palad doon na namatay. So kung yan ay nangyari sa tatay ni Bongbong, ay bakit niya pinapayagan mangyari ang isang injustice sa tatay pa naman ng ating Vice President at isang dating presidente himself? So ano pang pag-asa ng pangkaraniwang tao sa ganitong bulok na sistema? Kailangan pa ba ng revolusyon katulad ng 1986 na bago kikilos ang ating gobyerno? Kailangan pa ba ng revolusyon katulad ng 2001 para bago kikilos yung ating gobyerno? Baka yun nangyari sa tatay niya, mangyari dito sa anak, dito kay Marcos Jr. At marami na po ang nagagalit kahit na hindi po pro-Duterte, yung mga nationalist, yung mga pro-independence, pro-sovereignty, mga guardians of sovereignty, guardians of independence, galit na po. At pag nagkaroon po ng critical mass, ay magtipon-tipon sa EDSA people power, delikado po itong si Marcos Jr. At kasi may perception na tuta siya ng mga dayuhan at hindi siya presidente ng Pilipinas. Oo nga po may ilang OFW nga tayong nababalitang naakusahan, nasasakdalan ng hatol na nasa death row at ang gobyerno. Narinig po ba rin yun? Delikado si Marcos Jr. Di ba? Baka maitulad siya sa kanyang ama. Narinig po natin yun ha. Hindi po ako nagsabi noon. Sabi niya, delikado si Marcos Jr. Dahil yung mga pro-sovereignty, yung mga pro-independence, para daw tuta na siya ng kado. O, di ba? Narinig mo yun, Marcos Jr., delikado ka daw. O, ngayon, ano pa? Pero ng Pilipinas ay makikipag-communicate, makikipag-coordinate doon sa bansa na yon kung saan na isang OFW na possible na dadaan sa death row. Pero ginagawa natin ang paraan na mapauwi dito sa Pilipinas. Sa sitwasyon ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isinuko natin sa isang dayuhang grupo. Imbis nga na may gawin na pabor sa isang Filipino citizen, ang ginawa nakakasama sa isang Filipino citizen, and it sets a very bad precedent, no? Kung ito mangyayari, wag naman sana sa mga Marcoses, sa mga Romualdeses in the future, maulit yung ang ginawa sa kanila ng Amerika, na sila nilapastangan ng Amerika. Hindi sila pwedeng magreklamo kasi si Marcos mismo, Marcos Jr. mismo ang gumawa nito. So they are under estopel. Pag ginawa sa kanila ito in the future, maulit yung ginawa ng Amerika sa kanila, their family, their name were put to shame. Hindi na sila pwedeng magreklamo dahil they will already be under estopel. No, maliban lang siguro dito kay Amy Marcos
na guardian of Philippine independence and sovereignty and nationalism gaya ng kanyang tatay na nagrereklamo. Pero si Marcos Jr. imbis na hindi magpagamit sa mga dayuhan, lalo na mga Western powers, siya po willing na nagpapagamit sa mga Western powers. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Adbar, Prof, anong nakikita po ninyong magiging implikasyon siguro sa darating na eleksyon kung hindi pakikinggan ng gobyernong Marcos Jr. o Administrasyong Marcos yung hinaing o panawagan ng napakaraming tao, di lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo, mga OFW na nananawagan patungkol nga dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik dito sa bansa? Maraming ang natatakot ngayon na baka magkaroon ng massive cheating, no? Kasi sa galit ng taong bayan, kahit naman hindi pro Duterte, nagagalit dahil Pilipino yan Alam po ninyo mga Pilipino, kahit magkakaaway yan, pag meron nang himasok na dayuhan, ang tendency ng Pilipino po nag-unite against the foreign powers. No, kasi nationalistic po ang mga Pilipino Hindi lamang po pinapakita o hindi showy ang mga Pilipino sa kanilang nationalism, pero pag merong isang Pilipino ang sa tingin nila inaapi ng mga dayuhan, nag-unite po yan. Kahit hindi po pro Duterte nagagalit, no? Kasi ang mga Pilipino generally guardians of independence and sovereignty and self-determination. Pag nakita ng maraming Pilipino na isinusuko yung ating self-determination, yung ating sovereignty, yung ating independence for the sake of giving what the Western powers want, no? I'm sorry to say this, but baka pulutin sa kangkungan yung mga kandidato ng administrasyon at dahil sa simpatya ng taong bayan sa nangyari, baka ang manalo yung mga kandidato ni dating Pangulong Duterte. Ngayon nga, maraming reports na nagna-number 1 na raw si Senator Bongo. So isa yan sa mga indications na ang taong bayan hindi tanggap yung pagpapatuta sa mga dayuhan, no? Kasi parang nangyayari sa atin, hindi na tayo independent country. Yung pinaghirapan nila Rizal, nila Bonifacio, nila Aguinaldo, nila President Quezon, President Osmeña, nila President Laurel, nila President Garcia, mga President Marcos Sr. na ipagtibay ang ating independence, self-determination, and sovereignty, nawasak po sa isang idlap lamang. At nagmukhang katawa-tawa, laughing stock sa buong mundo ang Pilipinas, natulad tayo sa mga hindi naman po sa sa mga backward African countries na walang effective justice system. So yan na po ang tingin sa buong mundo ngayon, na walang effective justice system ang Pilipinas. At ang Pilipinas ay talagang tuta ng Western countries at nagpapagamit sa Western countries na nasa kategory na tayo ngayon ng Ukraine, at ang ating Pangulo nasa kategory na ni Zelensky. Ako, nakakatakot po Ako, dun sa balitang ito, medyo kinabahan ako Kasi sinailing tulad na tayo sa Ukraine Ako po. Kung sinailing tulad nila tayo sa Ukraine, anong mangyayari sa atin? Matutulad tayo sa Ukraine, ganoon. Yan po sinabi nung eksperto geopolitical expert yun Di ba? Comment po niyo sa comment section kung anong palagay ninyo sa sinabi niya. Para daw tayong sub-Saharan African country. Di ba, sub-Saharan daw tayo, walang justice system. Natulad. Di ba?
Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni FPRRD dito sa Metro Manila. Bukod sa panawagang pauwiin na ang dating Pangulo, binatikos din nila ang gobyerno. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Bonifacio Shrine sa Maynila. Hannah, kumusta na ang sitwasyon dyan? Corina, so far peaceful ang pagtitipon ng Duterte supporters dito sa Bonifacio Shrine at bago pa man sila makarating dito, nagkaroon na ng motorcade na halos 5 oras dito sa iba't ibang panig ng Maynila. Hindi tayo pakikinggan talaga, lalo tayo maghihirap dahil baragang presidente natin. Magnanakaw ang mga Congress at saka Senate natin. Hindi napigilan ni June na ihayag ang pagkadismaya niya sa Marcos administration. Galing pa siya sa Dasmariñas, Cavite, kasama ang ilang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa iba't ibang panig ng Calabarzon. Nagsagawa sila ng Solidarity Ride ngayong araw mula sa Quirino Grandstand para ipanawagang pabalikin ang dating Pangulo sa Pilipinas. Halos 3 dekada siyang naging OFW sa Dubai. Nabudol daw siya ng kampanya noong 2022 at pinagsisisihan niyang binoto niya ang Pangulo. Itong si Bongbong Marcos, dapat ito ang i-impeach natin. Si Joel naman, hinihiling ang mabuting kalagayan ni FPRRD ngayong kaarawan nito. Mula pa sila sa Caloocan at full force silang pamilya na sumali sa motorcade. Tuloy pa rin po ang laban namin para sa kanya. Mananatili po kaming nakatayo para sa kanya. Kung may krimen man daw Corina, kanina nagkaroon ng slight confusion among Duterte supporters dahil may reports daw na after the motorcade, ang last stop nila dapat ay Plaza Miranda. Sa tapat yan ng Quiapo Church, no? Kaya merong ilang Duterte supporters na pumunta doon. Meron namang ibang reports na nagsabing sa liwasang Bonifacio dapat magtipon after the motorcade, kung saan nagtitipon naman ang human rights groups. Pero a few minutes later, sinabing dito naman sa Bonifacio Shrine na pinost na rin ng PDP Laban sa kanilang official Facebook page. At ngayon naman, no, a few minutes before we went live, merong ibang Duterte supporters na dumayo naman pa Menjola para raw salubungin yung iba pang Duterte supporters na nandoon. At meron namang iba na nagpaiwan dito dahil wala silang dalang motor or sasakyan. Corina. So, Hannah, iyan na nga yung dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkalito, ano, yung kung saan sila magkikita-kita. Ang ganyang klaseng mga pagtitipon, sinusukat yan sa dami ng mga sumasanib. Meron na ba tayong bilang kung ilang sasakyan ang kasama sa motorcade at ilang mga tao ang sumama sa pagtitipon na ito? Corina, so far wala pa tayong exact count kung ilan yung cars and motorcycles and of course individuals who joined the motorcade as well as the gatherings sa iba't ibang panig ng Maynila. Pero what we can confirm is that merong iba't ibang pagtitipon na nangyayari. Meron nga sa Menjola, meron din dito, and meron din sa Paco Arena kung saan napuno na rin yung venue doon ng Duterte supporters. And we've yet to confirm that, no, sa Manila LGU dahil so far wala pa silang naibibigay na official count. Pero we can also see yung hanay ng kapulisan kanina. Jed, kumusta ang sitwasyon dyan sa lugar? Monica, bandang alas 5 nga ng hapon, nagdatingan dito sa Menjola, Manila ang mga Duterte supporters na galing sila doon sa Plaza Miranda kung saan sabay-sabay silang nagmarcha patungo rito. Ngayon, kasalukuyan yung isinasagawang programa ng mga Duterte supporter kasabay o kaugnay ng pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At makikita natin dito sa aking kanan na nakabarikada yung mga pulis para hindi makapasok yung mga Duterte supporters doon sa Menjola Arc. Hindi alinta
Nakita na ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang init ng panahon at sila'y sumama sa prayer rally na isinagawa sa lungsod ng Maynila. Bandang 3:00 ng hapon, nagtipon-tipon ang Duterte supporters sa Plaza Miranda, dala ang panawagang Bring Home FPRRD. Ayon sa isang Duterte supporter, naniniwala sila na dapat sa bansang Pilipinas litisin ang kaso ng dating Pangulo. Ngayon ang kanyang 80th birthday. Ang panawagan namin at asal namin, ibalik siya dito sa Pilipinas. Kung magkasala man siya, dito siya husgahan sa bansa natin. Kasi taga-Pilipino siya at Pilipino ang husga sa kanya. Dagdag pa niya na for humanitarian reasons ay hindi na sana ito nangyari kay dating Pangulong Duterte dahil 80 taon na rin ito ngayon. Parehong pananaw rin ang ibinahagi ng isa pang taga-suporta ng pamilya Duterte. Nagagalit po kami sa pamahalaan ngayon na pwede naman gawin dito. Hindi naman pwede nandalin sa ibang bansa. Ang napapahiya tuloy ang gobyerno natin sa totoo lang. Ayon pa sa isang Duterte supporter, hinangaan nila ang mga nagawa ng dating Pangulo noong termino nito kaya hanggang ngayon ay naniniwala at sumusuporta sila sa pamilya Duterte. Share ko lang sa inyo, madaling araw umuwi kami dahil sa mga thesis and everything. Pero naglalakad kami ng safe. Hindi kami takot sa daan. Walang mga adik, walang naninigarilyo sa daan at tinatapon lang yung mga yosi. Walang mga bagay na alam niyo, nakaka-trigger ng anxiety namin ng mga taga Davao. Kasi si Mayor Duterte o si President Rodrigo Roa Duterte ang napaka magaling na presidente sa buong mundo. Samantala, tiniyak naman ng Manila Police District na handa at sapat ang bilang ng kanilang mga tauhang nakabantay sa nasabing lugar. Ayon kay Police Major Philip Ines, sapat ang bilang na kanilang ipadadala para magbantay at maglatag ng seguridad sa lugar. Handang-handa yung pamunuan ng Manila Police District yan kung saan marami tayong police na ilalatag natin dito sa mga places of convergence, hindi lamang doon sa lugar kung saan magkakaroon ng pagpupulong itong mga kababayan natin, kung hindi doon pa sa ibang lugar na tinatawag natin mga convergence area. Biyernes at rush hour pa at buwibigat na nga yung daloy ng mga sasakyan dito sa Menjola dahil sinakop na ng mga Duterte supporters yung halos kalahati ng kalsada sa Menjola. Kaya yung mga sasakyan na nanggagaling sa Recto at sa Ligarda, naiipit sila pagdating nila dito sa Menjola. Kaya hirap yung mga sasakyan na dumaan dito sa intersection ng Menjola. At panawagan naman ng mga Duterte supporters na nandito sa Menjola ay ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinabi rin nila na gagawin nilang mapayapa, ayaw nila ng gulo dito sa gagawin nilang prayer rally dito sa Menjola. Ayan po ang update pala rito sa Menjola. Balik sa iyo, Monica. Jed, hanggang anong oras tatagal itong mga prayer rallies dyan sa mga nabanggit na lugar, no? At saka napansin ko nga masyado ng madaming tao dyan sa Benyola, parang hindi na masyadong maayos yung daloy ng trapiko. Ano ang gagawin dyan? May mga isasara bang daan? Jed? Monica, ngayon wala pang sinasarang daan. Minamanage na lang ng mga traffic enforcers dito yung daloy ng trapiko kahit medyo mabigat na nga yung daloy ng mga sasakyan at wala tayong ideya kung hanggang anong oras tatagal yung programa ng mga Duterte supporters dito sa Menjola pero bandang 5:30 sila nagsimula ng kanilang programa dito sa Maynila. Monica. Patuloy kaming makikipag-ugnayan. Maraming salamat, Jet Neresina mula sa Mendiola. Alright. Narinig po natin ang mga komentaryo ng ating mga kababayan na umaten kahapon. Pero meron po akong iaano sa inyo mga ka-reaction. Ipapakitang picture na nangangamba po. Nangangamba ang karamihan na baka itong dalawang ito ay magkatuluyan. Ito po mga ka-reaction ha. Tignan po natin. Ayan.
si Idol Sas. Ayan po. Si Idol Sas, tsaka hindi ko alam kung Dilawang Bulok ba to o ano. Si Cielo Magno, mga ka-reaction, di umano, yung bangayan nila ng dalawa ni Idol Sas ay talagang lumalalim. Idinimanda yata ni Cielo Magno si Idol Sas. Obsessed ata sa akin itong si Sas Rogando Sasot. Hindi ka naman pwedeng naglilihi dahil wala ka namang matres. Okay lang yun, di ba ikaw, Cielo, may matres ka? Hindi pa kayo nagkakadevelopan ng dalawang to? Hindi, tanong lang. Kasi matindi na ang bangayan nila dito sa social media eh. Pareho silang matatalino, palagay ko. Kaya lang si Cielo, ang pinaandar niya ang kanyang talino sa pagiging Ito ang first step na pag-demand ng accountability. I-demand mo diretso sa mga accountable. So kung may question ka sa UP audit, basahin mo ang audit report. Tanungin mo ang UP admin. Tanungin mo ang COA. Kung may question ka kay Delima and DOJ, tanungin mo siya ng diretso. Basahin mo ang COA audit report. Hindi lang yan sa concept ng accountability, di ba? Ano sabi ni Madam Sas? Cielo Magno Bex, wag kang kung basta hindi ko alam. Basta nagkakabanatan silang dalawa, umaasa na lang ang taong bayan na sana magkatuluyan si Cielo Magno tsaka si Sas Rogando. Sino kaya ang maglilihi sa dalawa? Kasi inuokray po ni Cielo Magno si Sas na baka daw naglilihi. Baka pag nagkatuluyan kayo niyan, ikaw ang maglihi. Baka lang kung magkatuluyan kayo, ha? Wala namang personalan niya na ano lang naman, ayan ay mga espekulasyon. Bakit anong dahilan na kayo ay nagkakaroon ng tinatawag na personal, nagiging personal na eh. Hindi ko alam kung sino ang sa inyo, ang obsessed. Si Cielo ba obsessed kay Sas? O si Sas obsessed kay Cielo? Pag nagkita kaya ang dalawang tonong mangyayari sa salpukan. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating napakagandang reaction video na ito. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share po ang bawat video natin. Okay? God bless you all. Shukran. Duterte. 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 Alam niyo po ba ninyo na nakakatakot na iniisinailing tulad po tayo sa Ukraine?